Hello Cruellas, mabuhay! This is Gazel Ortega and welcome back to my YouTube channel. Kamusta po yung lahat? Good morning, good afternoon, good evening. Anong mga oras kayo nanonood sa akin ngayon? Maraming salamat po sa mga bago ko dyan subscriber, returning viewers. Maraming salamat sa support. Sa mga hindi pa po dyan nakasubscribe, please subscribe my YouTube channel, Gazel Ortega, Cruella and Pageantry, and click the notification bell below para updated kayo when it comes na maglabas ako ng aking mga video. At syempre, ang topic natin for today is, nakita naman ninyo sa aking thumbnail, ang aking third hot prediction. Sino nga ba ang kakabog sa 4B dito sa Miss Universe? 4B means beauty, body, brain, and business. Sino nga ba ang magtatap sa akin at sinong mga mamamayagpag pag ginamitan natin ng 4B ang ating bases? Abangan ninyo yan. At syempre, andito na ang aking third hot prediction. Excited na ba kayo guys kung sino ang top 15 ko sa aking listahan? Kung yung unang prediction ko ay talaga lang naman ay ang aking basis doon ay aura, beauty, and communication skills. Sa aking second hot prediction ay stage presence, pasarela, and charisma. At syempre dito naman sa aking third hot prediction, yung basis ko is body, beauty, brain, and business. Sino nga ba ang kumabog at maliligwak sa aking prediction? Siyempre, uunahin natin ang number 15, India, Sweta Sharda. When it comes kasi sa body, okay lang din. Hindi siya yung pangabog na katawan. When it comes sa beauty, okay lang din. Hindi yung pasabog, oh my God, super ganda. Walang ganong level. When it comes sa brain, doon siya doon siya may angat. Doon siya malamang ng bonggang-bongga si Miss Sweta Sharda. At kung business naman ang pag-uusapan ay so-so lang din. Kaya, nilagay ko lang siya sa aking number 15. My number 14 on my list is Miss Argentina Yamil Yahud or Jahud or whatsoever man ang tawag sa apelyido niya. Basta si Argentina. Kung when it comes talaga sa beauty, ay panalo ang bongga. Alam mo naman, Latina, beautiful talaga. When it comes sa body, panalo din yung lola mo. When it comes talaga din sa brain, medyo tayo din, medyo hindi masyadong bongga. At when it comes sa business, mukhang walang mapapala ang Miss Universe organization pag siya ay ipinanalo. Number 14 on my list, Argentina. Punta naman tayo dito sa aking number 13 on my list is Miss Peru, Camila Escriben. When it comes sa beauty, boom talaga. When it comes talaga sa body, ang bongga din. When it comes sa brain, medyo tayo mga 50-50 ang eksena niya. And when it comes sa business, mukhang 50-50 din yung eksena niya. Kaya nilagay ko lang siya sa aking number 13. Peru. My number 12 on my list, Brazil, Gabriela Botelho. Same as sa Peru, Argentina, same din lang yung ano ko. Sasabihin na mas nagagandahan lang talaga ako kay Peru kaysa kay kay Peru. Mas nagagandahan ako, mas nagagandahan ako kay Brazil kaysa sa kay Peru at saka kay Argentina. Kaya mas bet ko siya. Same lang din na mukhang walang mahihita once na ipinanalo siya ng Miss Universe. When it comes sa business at saka yung brain niya, so-so lang din. When it comes sa body and beauty, yun, pangabog lang siya. Kaya nilagay ko siya sa aking number 12. Number 11 on my list, Guatemala, Michelle Con. Alam naman natin na may baby na ito, may asawa na rin ito. Pero when it comes talaga sa beauty, medyo alanganin siya ng bonggang-bongga doon. Kasi siya yung Latina na hindi naman yung pangabogang itsura, pero maganda din naman siya. When it comes sa body, perfect. Kahit may anak siya, bongga. When it comes sa brain, medyo may talino ng bonggang-bongga itong si Miss Guatemala. Pero sa business, medyo ink din. Talagang parang wala talagang mahihita ang Miss Universe organization kung ang Guatemala ang ipinanalo nila and for this year. At sa kamukhang hindi pa ready talaga ang Guatemala.
sa may mga nanay na maging Miss Universe. Kaya ayun, nilagay ko lang siya sa aking number 11, Guatemala. Papasok na tayo guys sa aking top 10. Oh my gosh! Top 10! My number 10 on my list, France, Diane Leyri. O, diba? Kabog, bongga. When it comes sa beauty, pack, check, boom, boom. Nakakaloka. Ang ganda talaga niya. When it comes sa body, ganun din, walang problema. Kasi last year, talagang tumanggi talaga siya na sumali sa Miss Universe kasi hindi pa talaga siya ready. Ngayon, sobrang ready na siya. Talagang pangabog talaga ang kanyang eksena. When it comes sa brain, magaling. 3 language ang kanyang kayang salitain na nakakaloka ito si Miss France. Ano it comes sa business, medyo may edge siya doon pero hindi nang pak boom 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 si France kasi hindi naman bumongga yung eksena ni Miss France noong 2016 kahit nanalo sila. Pero I think sa business side medyo delikado, 50-50 tayo. Kaya nilagay ko siya lang sa aking number 10 so far, Diane Leyri. My number 9 on my list is Miss Canada, Madison Kibaltin. When it comes talaga sa beauty, ay, marami lang tayong pag-uusapan. Pak na pak, boom na boom. When it comes sa body, ganun din, magaling din. Maganda yun din yung kanyang proportion ng body niya. When it comes sa brains, lalo na, bongga ito. Dito lang ako nag-aalangan sa business side ng Miss Canada kasi sabihin naman natin maganda siya, panalo siya, bongga siya, matalino siya. Pero I think hindi niya maisasalba ang kalugmukan at pagkalugi ng Miss Universe organization. Kaya nilagay ko lang siya sa aking number 9, Canada. My number 8 on my list, Colombia, Camila Avila. Wala na pa yung pag-uusapan, di ba? But beauty, body, and brain. Yeah, perfect siya to. When it comes sa business, medyo 60-40 tayo. Medyo okay, magaling yung Venezuela. I don't know once na ipinalo ba ang Venezuela, Colombia ngayon, sorry. Pag ipinalo ba ang Colombia, magbo-boom ba ang business ng Miss Universe dahil isa siyang may asawa. Pero para talaga sa akin, hindi talaga ready ang Miss Universe. Talagang in-include lang nila doon yung may asawa at anak, pero hindi pa sila ready na koronahan ang isang may asawa. So far, not yet. Ganun. Kaya nilagay ko lang siya sa akin. Number 8, Colombia, Camila Avila. My number 7 on my list is Miss Puerto Rico, Carla Gilpo. Diba? I don't know how to pronounce her last name, pero Gilpo ang pagkakabasa ko. So, bala na kayo. When it comes sa beauty, medyo hindi ko siya bet. Hindi ako nagagandahan sa kanya ng bonggang-bongga. When it comes sa body, panalo. Kabog, pasabog. When it comes sa brain, okay din. Pasabog din. When it comes sa business side, Puerto Rico, one of the pageant enthusiasts talaga mas marami din ito sa Puerto Rico. Kaya lang kahit na pageant enthusiast ang buong Puerto Rico, ang liit-liit lang naman ang bansa nila. Parang lang yan. Parang Metro Manila lang ng Pilipinas. Ganun lang kaliit yung populasyon nila. So hindi rin makakaahon sa pagkalugbok ng Miss Universe organization. Kaya nilagay ko lang siya sa aking number 7, Puerto Rico. My number 6 on my list is Miss Dominican Republic, Mariana Downing. Wow! Kita naman ninyo guys yung eksena. When it comes sa beauty, top notch. Para sa akin siya ang pinakamagandang Latina sa competition ngayon sa Miss Universe 2023. When it comes sa body, ganun din. Yung body proportion niya, pack din ng eksena. When it comes sa brain, ganun din. Pack din. Dito lang ako na nag-50-50 sa kanya sa business side. Kayang-kaya ba ng Colombia iangat? Dahil iangat at maipanalo ang business side ng Miss Universe pag maipanalo nila si Miss Dominican Republic. Kasi super pretty talaga siya. I think. Pero nilagay ko lang siya sa aking number 6 kasi medyo nagdududa pa ako sa part na kaya ba niyang kumabog pag business side na ang pag-uusapan. Ayun. My number 6, Dominican Republic, Mariana Downing. Grabe, parang mental block ako sa kanya. Gusto ko siyang iangat sa top 5. Pero number 6 lang muna siya ngayon. Pasok na tayo guys sa aking top 5. O diba, ang bilis lang ng pangyayari. My number 5 on my list is Miss Venezuela, Diana Silva.
nakita ko na to kung beauty. Wala tayong problema, beauty. Yung beauty nga lang ngayon, parang naagnas na. Pero dati sobrang ganda niya talaga. Pero ngayon, medyo maganda pa rin, pero nabawasan na. When it comes sa body, panalo. Bongga talaga siya. When it comes sa brain, okay din yung kanyang communication skills. Okay lang, pero hindi yung pasabog. Ganon. When it comes sa business, never ba naman yung mga Venezuelan kasi, alam natin mahirap yung bansa nila, pero I know na lang, kakabog talaga kasi nga, dahil sa quality ng beauty, sa quality ng meron itong si Venezuela, ay talagang, I think naman, maiangat niya ang business side ng Miss Universe organization. Kaya nilagay ko lang siya sa aking number 5. My number 4 on my list, Mexico, Melissa Flores. Nakita ko rin ito kasabay ni Venezuela, kasabay ni Celeste Cortesi. When it comes sa beauty, isa siya sa mga sa magandang mga Latina. Pangalawa siya sa akin kay Dominican Republic when it comes talaga sa beauty. So, beauty ng face, sa structure ng face, panalo. When it comes sa body, ganun din. Ang tangkad, balingkinitan, bongga, lalong-lalo na sa brain. Kabog ang kanyang communication skills. Ang kanyang business side, Mexico, isa sa lahat ng Latin Americas or America or whatsoever, Latin America, ang Mexico ang may pinakamagandang fan base at pinakamaraming fan base when it comes sa beauty pageant. Kaya alam kong magbo-boom talaga pag siya ang ipinanalo ng Miss Universe organization, Mexico, Melissa Flores at number 4. My number 3 on my list, Miss Nicaragua, Shanice Palacios. My gosh, kakaiba siya. Sa lahat ng Latina, siya talagang winner for me. Sa lahat ng eksena, beauty, kakaiba yung beauty niya. May something ino-offer yung beauty niya. With charisma yung beauty na nakakaloka. Iba din yung dating. When it comes sa body perfection. Para sa akin siya ang pinaka-sexy sa Latinas na nandito sa Miss Universe 2023. When it comes sa brain, okay din ang kanyang communication. Hindi nalalayo. Talagang lumalaban ng bonggang-bongga. When it comes sa business side, nag-iisip ako kanina, lalagay ko ba siya sa taas kasi hindi naman bongga ang business side ng Nicaragua. Pero napansin ko, nung nanalo itong si Miss Shanice Palacios as Miss Universe Nicaragua, bigla siyang kuminang. Bigla siyang ano ba tawag doon? Bigla siya talaga siya napansin ng tao na pwede siyang maging Miss Universe kasi knowing Nicaragua, wala namang sash factor sa kanila. Pero dahil si Shanice Palacios ang kanilang winner, talagang nag-boom talaga yung kanyang popularity ng bonggang-bongga. So it means hindi problema ang kanyang business side sa Miss Universe organization kasi nga kung Miss Universe Nicaragua nga lang nag-boom yung pangalan, how come pa kaya na maging Miss Universe 2023 siya? So suportahan siya ng marami, lalong-lalo na yung mga Latin country. Kaya nilagay ko siya sa aking number 2, Shanice Palacios ng Nicaragua. My number 2 on my list, ay nakakaloka, grabe, nag-isip talaga ako. Sino ba yung na number 1 ko? Sino ba yung na number 2? Kasi nagdalawang isip ako kung sino yung bongga. When it comes sa nag-usap na talaga, hindi ko pa nga nire-reveal kung sino yung number 2 ko. My number 2 on my list, Philippines, Michelle D. When it comes sa beauty, hindi siya yung pasabog na beauty, hindi siya yung gustuhin ng lahat na beauty, pero meron siyang itinatagong sex appeal sa beauty niya na kakaiba na siya lang ang meron. Nakakaloka yung beauty na sophisticated, very class, ganun. Kailangang pack din talaga, pansinin din talaga yung kanyang beauty. When it comes sa body, what tayo pag-uusapan dyan? Ang ganda ng proportion ng katawan ni Michelle D. Panalo, ang haba, makinis, balingkinitan. Ganon, perfection. When it comes sa brain, alam naman natin na hindi natin problema yan kay Michelle D. Kaya niyang makipagbardagulan when it comes talaga sa Q&A. When it comes sa business side, malakas ang Pilipinas when it comes sa business side sa Miss Universe organization. Alam naman ninyo yan. Kahit ano pa, kahit walang may gusto kay Michelle D, pag nanalong Miss Universe yan, I'm sure ako na lahat ng mga investor dito sa Pilipinas ay kukunin siya para lang
kumabog kasi siya ang 5th Miss Universe ng Pilipinas. Kaya yan talaga yung nasa isip ko. Business side, body, beauty, and brain. Michelle D, my number 2 on my list. Eto na, my number 1 on my list. Confident ako na maiahako niya ito ang Miss Universe sa pagkalugmok, sa pagkalugi. Thailand, Antonia Persil. Alam kong maraming sa akin madi-disagree, maraming sa akin Geisel, pero basis ko to body, beauty, and brain. At saka, pananaw ko to, sana irespeto ninyo. Kasi nire-respeto ko rin naman yung views and opinion ninyo ng bonggang-bongga. Kaya nilagay ko siya sa aking number 1 kasi when it comes to beauty, alam naman natin, once na make-upan yung Antonia Persil, panalo ang mukha, panalo, babe, bongga talaga yung eksena ni Antonia Persil. When it comes sa body, wala tayong problema din kay Antonia Persil sa kanyang katawan. When it comes sa sa brain niya, although nga kinakabahan siya, pero marunong talaga siyang magsalita. Aminin natin yan. Lalong-lalo na nung nag-speak siya about human trafficking about sa Thailand, about doon sa issue ni Miss Singapore. Ang bongga niya talaga doon. Hindi lang siya magaling sa mga Q&A under pressure, pero mas magaling siya when it comes sa mga tanungan sa labas. Mga ganun, mga interview, ang galing niya talaga magsalita. Magaling talaga siya doon. So, pasabog na yung tatlo pa lang. Ano pa kayong business side? Once na manalo ang Thailand, it's about time na talaga na manalo ang Thailand. Kasi wala na silang hahanapin pang beauty queen. Sino na ang ipapadala nila kung hindi manalo itong Antonia Persil? Ganun yung nararamdaman ko. Kaya nakakatakot siya sa sense na sana wag na lang siyang mabita ng organization kasi delikado talaga ang lahat kay Antonia Persil, sa totoo lang. To be honest, sa 4 na B na yan, body, beauty, brain, and business, na-check talaga niya yung mga boxes na yan ng bonggang-bongga. Kaya siya ang aking nilagay sa aking number 1, Antonia Persil. There you go guys, maraming salamat. At saka mag-comment down below lang kayo kung may violent reaction kayo sa aking third hot prediction. At syempre, pwede rin kayong maglagay ng inyong top 10 or top 5 dyan sa comment section kung sino ang lamang sa body, beauty, brain, and business sa Miss Universe candidate. At syempre, sa aking next week na prediction naman, iba naman yung aking basis. Hindi naman ito. Di ba? Malay mo, next week, it's all about advocacy lang yung aking basis. Kaya abangan ninyo yan guys. Syempre, iba-iba. Bawat week, iba-iba yung basis ko kung bakit sila yung aking top 15. There you go guys. Maraming salamat. This is with Geisel Ortega. Hanggang sa muli. Paalam! Mwah!